Worried na raw, kinakabahan, ninenerbiyos, nag-aalala na raw si Yui Jr. sa mga reklamo at sa impeachment complaint laban sa kanya. Pero unahan ko na kayo mga kababayan, sa tingin ko ang magiging hearing, no? At ang nagiging hearing po ng impeachment case complaint laban kay Yui ngayon sa lower house or sa Kamara ay parang drama at grandstanding lang. Parang may masabi lang na fair sila or balanse sila, may kumu-question, may nag-a-agree. Pero alam nyo kanina, nakita ko nga po mga kababayan, sabi ni De Lima, hindi naman grounds for impeachment, iyang di umano'y paggamit niya ng ipinagbabawal na gamot. My God! Sa'yo pa talaga galing, De Lima? Of all people, the nerve. 'Di ba, 'di ba nung panahon ni Tatay Digong nakulong yan si De Lima? Hindi naman nakulong yan dahil pinersecute or 'di ba inapi ni PRRD eh. Maraming proof kaya naman siya ay napiit ng ilang taon din mga kababayan. I think 10 years, hindi naman. Siguro 6 years mahigit kasi 6 years si PRRD, hindi ba? At pag nung singiwi nga ang upo, hindi natin sukat akalain na nakalaya. Yan, ay alam na this. Right? So, nakakapagtaka pong talaga. Si De Lima di umano ay involved or nakinabang sa drug money, right? Na ang ginamit daw sa kanyang kandidatura bilang senadora noong 2016 ay nanggaling daw po sa droga trade or something. Hindi ko mabanggit ng tama at magagalit na naman ang ating Lolo Ayoto ba. Baka matanggalan na naman tayo ng monetization. Yawa na. So, yeah, right. Tapos ngayon kini-question ang kredibilidad ni Ngiwi kung kaya ba niyang pamunuan ng Pilipinas. Kinokontra ni De Lima yan. Sabi, ay naku, wala namang, parang hindi naman matibay at saka parang hindi naman makakaapekto yan sa kanyang pamumuno kung siya man ay gumagamit ng, okay lang, ining! Parang laro talaga to mga kababayan. So kung ito ay mga etchos palaka lang or katsaringan lang or kaetchosan lang dyan sa lower house, saang parte naman mag-aalala si Ngiwi na siya ay pwedeng matanggal sa pwesto. And maybe marami pang bagay na dapat siyang ipag-alala at mamaya pag-uusapan natin sa isa pang topic. Meron talaga itong ikinababahala si Ngiwi and I think he's not worried about the impeachment complaint against him, kundi sa ibang bagay. Okay? Kasi kitang-kita po yung kanilang mga kita naman sa kanilang kilos at galaw or sa reaction kung saan talaga sila nag-aalala mga kababayan. Pero dito sa impeachment complaint, tama mga atit kuya, iba ang sinasabi sa, kumbaga, iba ang katotohanan or iba ang sinasabi sa ginagawa. 'Di ba kaya nga mga atit kuya, sa verbal communication at tinuturo namin yan, hindi lang yung kung ano ang lumalabas sa bibig ng isang tao ang dapat mong pag-aralan or i-absorb or tanggapin. Obserbahan mo rin yung kanyang gestures, body language, facial expressions, hindi ba? Katulad ng sinasabi ko kanina, and I'm not sure if makikita ko yung picture ni Abante, pero kung makikita, ayun, nakita ko. As proof na hindi lang po kung ano ang sinasabi ang katotohanan, hindi lang sa sinasabi makikita ang reality mga tat kuya, kundi sa mga kilos at galaw rin, okay? 'Di ba ganun 'yon? Kaya nga tayo may mga ano ba 'yan, mga lie detector test kasi minsan 'di ba? Iba ang sinasabi sa katotohanan. And alam naman natin ang gobyerno ni Ngiwi or ang administrasyon ni Ngiwi sa 10 sinabi, 11 ang kasinungalingan. So kapag sinabi niyang worried siya sa impeachment, I don't think so. Ibig mo kaming binubudol, kilala kang mambubudol, ano. So, katulad po ng sinasabi ko mga kababayan, dito nga sa hearing ng impeachment ni Ngiwi, makikita niyo po dito na nag-walk out si Abante. Alright? There's Bienvenido Abante, third ba siya, junior din yata yan. Basta yung pastor na maangas sa Quadcom at Tricom noon. Nag-walk out siya, ayan Abante nag-walk out. Manila 6th District Representative Benny Abante walked out during the hearing of the House Committee on Justice on the impeachment. Bakit siya nag-walk out? It is very clear that there is insufficient inform. Ganon.
This is actually an exercise in futility and a waste of the people's money. I therefore would like to walk out of this hearing right now. So parang pagsasayang nga po ng oras daw at walang kwenta raw itong ginagawang impeachment kay Ngiwi. So masama ang loob niya, galit siya kaya siya tumayo, nag-walk out doon sa hearing kahapon. Pero sa kanyang pagtayo mga kababayan, kung galit kang talaga, hindi ka tatawa-tawa, pero yung mga kasama niya, tingnan niyo yan, nakatawa. Nung tumayo siya, 'di ba? Siya ba ang pinagtawanan? Or tawang-tawa sila dahil mahusay ang pag-arte ni Abante, and Abante there stood up and walked out. Okay? There. Tumatawa sila mga ating. Ito yung ex ni Aiko Melendez, yung topic natin kanina, yung sa Princess Maui 2. Nga pala, mag-subscribe kayo sa Princess Maui 2 ha. May mga vlog tayo na wala dito sa ating main channel, nandun po mga kababayan. Okay. Ayan nagtatawa. Oh my God. Caught on cam mga kababayan. So, nag-walk out ka because galit ka, hindi mo gusto ang nangyayari, bad trip ka, hindi mo kayang harapin ang mga taong, 'di ba, nag-uusap para sa impeachment ni Ngiwi. Hindi mo gusto ang nangyayari, kontrang-kontra ka, therefore masama ang loob mo, masama ang, 'di ba, ang galit ka. Bakit ka tumatawa? And the people around you are laughing as well, mga ate at kuya. So, although nakatalikod siya, nakatawa. So, yun yung sinasabi ko mga ate at kuya na iba ang sinasabi sa nakikita natin, 'di ba? Sa body language, sa gestures, lahat na hindi sapat na kung ano yung sinabi, yun na yung totoo. Alright? Sandali lang, may nag-message sa atin na taga New York. Pupusyuan ko man, okay. Alright. Thank you po sa greetings, mga huling mga nagbumabati pa huli. So, yeah, ng belated. Okay, thank you po. Okay. So, where were we? Thank you po, Ate Julia, sa iyong pangkuwafe. So, going back. Ito po yung sinabi ni Ngiwi. Saan na yun? Patungkol sa kanyang impeachment di umano, na labis daw siyang nag-aalala. Talaga worried ka, mukhang alipores mo na naman. Mga kababayan, kaya nga ang tanong ko sa survey, where's our survey again? Kaya ang tanong ko nga sa survey natin mga kababayan ay kung sa papaanong paraan matatanggal si Ngiwi sa pwesto. Through impeachment ba? Or through people power? And I would have to agree with the majority of you mga kababayan, boto-boto kayo kung alin sa tingin nyo dyan ang talagang tamang solusyon or maybe huling barahan natin para makawala tayo sa diktador. Kasi kung impeachment complaint ng mga kababayan or impeachment case lang para matanggal siya permanently sa pwesto at hindi na makabalik pa kahit saan pa at barangay captain, ay kasabwat niya yung mga mambabatas. Kasabwat niya ang mga buwaya. Nagpipiesta ngayon ang mga buwaya at pagpipiestahan nila ang kaban ng bayan. Ang budget ngayong taon lalong pinalaki at mukhang mananakaw pa rin. At dahil pwede nilang pagpiestahan, paborable sa kanilang singiwi pa rin ang nakaupo. Kaya itong impeachment mga ate at kuya, I don't think na magsasucceed ito. Okay, maybe aakyat to ng Senado at magiging impeachment court ang Senate. Pero hanggat si Tito Soto ang Senate President, hindi kabado si Ngiwi. For sure, magde-decide ang Senado as, di ba, as impeachment court for impeachment trial ni Ngiwi. For sure, magde-decide yan in favor of Ngiwi na hindi siya dapat ma-impeach, na may mga kulang, right? Maybe hindi impeachable itong mga kasalanan niya. Okay, alam nyo nga pala, meron akong, siguro sa susunod nating vlog or maybe sa Princess Maui 2 na lang, umamin pala talaga si Ngiwi na gumagamit siya ng pulburon. As in, umamin siya, mga kababayan. And maybe papa-forensic natin yung video na yon at sana huwag ma-take down. Kasi sa tingin ko, hindi yun AI, mga tat kuya. Kasi yung video ay panahon na hindi pa masyadong talamak ang AI. Panahon pa ng kampanyahan ng 2022, umamin na si Ngiwi na siya ay nagdodoroga. At sana maybe i-re-record ko yung video na yon.
Kaya lang kaya pa rin nilang lusutan yun mga ate at kuya, eh. May alam niyo naman marami silang lusot, marami silang paraan para malusutan yun. Di-discuss ko na lang sa Princess Maui 2 'pag nag-live tayo sa backup channel natin. Umamin yan, okey? Pero siyempre ang pangangatwiran nga ni Dilima, eh, hindi naman makakaapekto yan sa kanya, hindi naman impeachable yan kung siya ay talagang gumagamit ng droga. May gano'ng hanash si Dilima. Parang hindi naman daw mapapatunayan kung talagang nakaka-impluwensya, yun yung parang verbatim ni De Lima. Kung nakaka-impluwensya ba talaga ang paggamit niya ng ipinagbabawal na gamot sa kanyang performance. My God, mga ate at kuya, kapag gumagamit ka niyan for a specific period of time, kahit na maigsi lang, bawas na ang katinuan mo. Hindi ka na nga makapag-focus. Bakit? Kasi bakit ko alam yan? Marami akong naging katrabaho in the past na gumagamit niyan. Okay? Kaharap ko mga kababayan. Kita ko kung paano ginagamit. Oh. Mabuti nga hindi ako naimpluwensyahan sa sobrang damot ng mga kaibigan kong Becky. Hindi man lang nila ako inalo, "Oh, suyop ka ng isa." O hit-hit ka ng isa kung Maria Juan naman yan. O, second hand smoke na lang talaga yung kaya alam ko ang amoy ng cannabis ng ate at kuya eh. And I've been to countries din mga ate at kuya na legal yan. Okay? Pero yung tiyabu, kita ko rin kung paano yan sindihan yung foil, pagulungin doon at higupin yung natutunaw na bato or powder or 'di ba? So, yung focus ng mga nyodic mga kababayan ay doon na sa okay, palobat na sila. Naghahanap na ulit sila ng paraan. Okay, may budget ba ako ngayon? Saan ako kukuha ngayon ng ng ipambibili mamaya? Anong oras kaya ang session mamayang gabi? Highly adaptayang nakakalulong. Doon na ang focus. Kapag lobat tulala, madaling uminit ang ulo. And then, doon na lang tumatakbo ang isip kung paano makakadiskarte ng pera para may gastusin ulit mamayang gabi for the next suyop ng bato. Oh. So, wala na yung kahihiyan, benta na ng gamit, utang na ng utang, yung iba nagnanakaw. Kapag ka talagang wala sa tamang katino, kaya pala magnanakaw. Tama, mga ate at kuya? Kaya pala magnanakaw ang angkan. Mukhang lahat naman sila, karamihan sa lahi nila, mga nyodic. Alright? And then eventually mga kababayan, yung mga talagang nyodic, di ba, iba na yung tingin nila sa kapwa nila. Minsan ang tingin nila sa matanda ay kasing sexy ni Ivana Alawi, di ba? Nanggagahasa, nangho-hold up, gumugurgur, kailangan dumiskarte ng pera, at kapag bangag na, wala na sa sariling katinuan. Kwento pa nga ng iba, Diyos ko po, para daw may demonyong lumalapit sa kanila ganyan, no, nakahiga na raw sa sobrang dami ng hinit-hit or hinigop, bulagta na raw, no, na din naglalaway na. Talagang nangingisay, tumitirik na raw ang mata nila. Proud na proud pa na gano'n na yung resulta kasi very much maligat daw ang nabili. Okay? So, paano yan gagawa ng tama? Kung mahal ang bisyo at kung walang mapagkukunan, gagawa ng kahit anong paraan, kahit masama, kahit illegal, kahit krimen, magkaroon lang ng panggastos. That's why, kung ang nakaupo sa pwesto ay mga bangag at nyodik, huwag na tayong umasang ang pera ng Pilipinas ay mapupunta para sa ating lahat. Mapupunta lahat sa bulsa ng mga magnanakaw yan, pare-pareho silang mga salot. Kaya huwag na tayong umasa sa impeachment na yan. Kaya ikaw, Ngiwi, nasasabihin nagbo-worried sa impeachment mo, I don't think so. Kasabot mo ang lahat ng nasa pwesto. Elected man or appointed, right? Kahit saang ahensya, mukhang kasabot mo lahat, pati nga men in uniform, tiklop sa'yo eh. Sa kainutilan mong yan, sa kalampahan mong yan, sa pagiging weak mong yan, tiklop. Even ang, 'di ba, ang mga kasundaluhan, kapulisan, wala. Nag-aantay sila na kumilos ang taong bayan. What the heck? Bakit kami ang mauuna? May armas ba kami? Legal ba kami makakahawak ng armas para lumaban? Right, mga ate kuya?
Hmm. Ano ang training namin? Wala. Api-api lang kami. Ang trabaho ng mga matitikas na yan, protektahan tayo. Sa kanila ang takbo natin kapag ka nasasangkot tayo sa gulo or panganib. Pero anong nangyayari? Wa! Anyway, so, ito po yung article mga, ito yung sabi ko kanina about dilema mga ate at kuya. Oh. Kaya nakakaalibad, kaya sabi ko house show to eh. Oh, there are serious accusations that PBBM is nyodik sa pulburon. Oh, how do they know or why do they claim that it impairs his judgment? The second ground is insufficient in substance, so I submit, sabi ni De Lima. Oh, paano daw natin nalaman? Or ng mga nagsasampa ng impeachment? Or bakit nila, di ba, kiniklaim or sinasabi na ang paggamit niya ng droga ay nakakasira sa kanyang judgment, sa kanyang mga decision making, sa kanyang right, sa kanyang trabaho. Ay bugak rin tong babaitang ito. My God, maasahan niyo pang isang ito when it comes to usapin ng droga? Eh nakalaya nga ito eh. Ano kaya ang kapalit ng kanyang paglaya sa panahon ni Ngiwi? Eh of course, protektahan din siguro si Ngiwi. Tama ba mga kababayan? Sa panahon ni Ngiwi, may tinatanaw kang utang na loob. So maybe, hindi mo ipipersecute yung Ngiwi na yan, kahit nyodik pa. And of all people na magtatanggol kay Ngiwi about sa droga, ikaw pa talaga. Ay di ba nga, di umano, nakinabang ito sa pera ng droga noong tumatakbo itong senadora noong 2016. Di ba? Kung kani-kanino siya, pinangalanan siya ng mga ano eh, ng mga nasa loob ng kulungan. Pumupunta yan dito, ganyan, pumupunta sa kubol ni ganito, o tumanggap yan ng pera kay ganyan. Or maybe hindi tumanggap, talagang humihingi, pinapadala yung kanyang driver, yung kanyang julalay, at tagakuha ng datong sa mga drug lord at gagastusin daw sa kanyang candidacy. Anyway, ayan. Asa na yung sinabi ni Auntie Claire? Ito nga, ito. Marcos worried over impeachment raps, not for self, oh really? But for economy. Nag-aalala ro siya para sa ekonomiya ng Pilipinas. Okay nang ina mo, baksak na nga ekonomiya pag upo mo. Ha? Kahit pa paano, hindi pa namin ramdam na bagsak ang ekonomiya nung panahon ni Tatay Digong. Partida, may 2 taong pandemic, pero nung ikaw ang umupo, punyeta ang sibuyas. Hindi ka pa isang taon, spike na. Ang inflation, malala. Ang mga Pilipino ngayon, wala. Ang mga kakilala ko, mga tat kuya, nagsisipag-alisan ng Pilipinas kasi wala nga opportunity sa atin. Nag-a-abroad na lang, nagtitiis ng kalungkutan na malayo sa pamilya. Without the OFWs, naku, baksak ang Pilipinas. Okay, remittance na lang ang tumutulong. Thank you po, Ate Charito. Worry daw siya para sa economy po. Kinang-ina, ikaw yata ang nagpapabagsak ng ekonomiya ng Pilipinas. Dapat kaming mag-worry sa Philippine economy dahil sa'yo. Hindi daw siya nag-aalala sa impeachment para sa kanyang sarili. Bakit? Ekonomista ka? Magaling ka ekonomista? Wala kang diploma? Pero kung babalik rin natin ang kanyang sinabi, nag-aalala siya para sa kanyang sarili. Kasi the moment na matanggal yan, baka ipakulong yan. Baka may ipakulong pa nga. Hindi ka lang matatanggal sa pwesto through impeachment kung mahatulan kang guilty at maybe ang kinatatakutan nito kapag napaltan si Soto. Tama mga kababayan? Kasi medyo ngayon eh, may parang nagre-rego doon ang Senado ngayon, no? May mga pro Sara Duterte ngayon na hindi gusto ang performance ni Tito Soto, na si Tito Soto ay mukhang ipapahamak pa yung Senate, kakareklamo niya na bakit tinutulan ng Korte Suprema yung impeachment ni Sara. Lumalabas kasi na, di ba, gutom na gutom si Soto at gustong-gusto niyang tanggalin ng Vice President, siya pinaalibad pa rin sa kanya mga pro Duterte na senador. Di umano, si Loren Legarda tumanggi. Inaalok daw kay nabalitaan niyo yan? Inalok daw kay Loren Legarda ang Senate presidency, tumanggi raw siya. Hindi si Loren Legarda ang sa tingin ko nag-aambisyon na maging Senate President, kundi yung mangga. Ibigay nyo na lang kay Senator Marcoleta, baka pwede pa. Ano mga kababayan? Or maybe kay Cayetano. Di ba naging Senate President naman si Cayetano? Or Speaker of the House? Sino ang pwedeng pumalit kay Soto? Pero yan ang kinatatakutan ni Ngiwi.
The moment na maibang liderato ng Senate, baka matanggal yan. So dapat ang palitan si Soto, tama mga kababayan? Yan ang inaalala niya. At kapag nawala siya sa pwesto, kung matatanggal man siya through impeachment, ay day, katakot-takot na kaso ang kakaharapin nito. Pag natanggal sa pwesto to si Nire, pwede na siyang kasuhan, di na siya immune. Yan ang kanyang kinatatakot. At kapag wala na siyang power, hindi na matatakot sa kanyang men in uniform, ay day, good luck talaga. At kung wala ka ng mananakaw or masasamsam, ay nauubos ang biyaya. Kahit trilyones pa ang nanakaw nyo, kung illegal ang mga bisyo nyo at mahal ang bisyo nyo, mahuhubas din yan. Right? Dadapuan ka pa ng matinding karamdaman, saan mapupunta ang nakaw mo ngayon? Tama? Pa-comment po sa comment section at panoorin ang susunod na video.